Matthew chapter 27. Dinala si Jesus kay Pilate. Verse 1. Kinaumagahan, nag-agree ang mga chief priest at mga Jewish leaders kung paano nila may papapatay si Jesus. Verse 2. Tinalian nila si Jesus at saka dinala sa Roman governor na si Pilate. Ang pagkamatay ni Judas. Verse 3. Nang malaman ng nagtraidor na si Judas na hinatulang mamatay si Jesus, nagsisi siya at sinaoli ang 30 silver coins sa mga chief priests at mga leaders. Verse 4. Sabi ni Judas, "Nagkasala ako. Tinraidor ko ang dugo ng isang taong walang kasalanan." Sumagot sila, "Anong pakialam namin? Problema mo yan." Verse 5. Hinagis ni Judas ang 30 silver coins sa loob ng temple pagkatapos umalis siya at nagbigti. Verse 6. Pinulot ng mga chief priest ang pera at sinabi, "Pinagbabawal sa Jewish law na ilagay ito sa pondo ng temple kasi bayad ito sa buhay ng isang tao." Verse 7. Nagkaisa silang gamitin ang pera para bilhin ang bukid ng isang gumagawa ng palayok para gawing libingan ng mga dayo. Verse 8. Kaya hanggang ngayon tinatawag na bukid ng dugo ang lugar na yun. Verse 9. So, natupad ang sinabi ni Prophet Jeremiah. Kinuha nila ang 30 silver coins, ang halagang pinagkasundo ang ibayad ng mga Israelites para sa kanya. Verse 10. At ginamit ang pera para bilhin ang bukid ng gumagawa ng palayok, ayon sa inutos sa akin ng Panginoon. Tinanong ni Pilate si Jesus. Verse 11. Nakatayo si Jesus sa harap ng governor at tinanong siya nito, "Ikaw ba ang hari ng mga Jews?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Verse 12. Pero hindi siya sumagot sa mga bintang sa kanya ng mga chief priest at mga leaders. Verse 13. Kaya sinabi sa kanya ni Pilate, "Di mo ba naririnig lahat ng mga binibintang nila sa iyo?" Verse 14. Pero di pa rin siya sumagot kahit isang salita, kaya sobrang nagtaka ang governor. Pinatulang mamatay si Jesus. Verse 15. Nakaugalian na ng governor na magpalaya ng isang bilanggo. Depende kung sino ang gusto ng mga tao tuwing piyesta ng Passover. Verse 16. Noon, may isang bilanggo na kilala sa kasamaan. Ang pangalan niya ay Jesus Barabbas. Verse 17. Nang mag-gathered ang mga tao, tinanong sila ni Pilate, "Sino ang gusto niyong palayain ko? Si Jesus Barabbas o si Jesus na tinatawag na Christ?" Verse 18. Alam niya na kaya pinahuli si Jesus kasi naiinggit ang mga Jewish authorities sa kanya. Verse 19. Habang nakaupo sa judgment seat si Pilate, nagpasabi ang misis niya, "Huwag kang makialam sa usapin ng taong yan. Wala siyang kasalanan. Nagdusa ako sa panaginip ko kagabi tungkol sa kanya." Verse 20. Kinumbinsi naman ng mga chief priest at ng mga leader ang mga tao na hilingin kay Pilate na palayain si Barabbas at ipapatay si Jesus. Verse 21. Pero tinanong ni Pilate ang mga tao, "Sino sa dalawa ang gusto niyong palayain ko para sa inyo?" Sumagot sila, "Si Barabbas." Verse 22. "Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Christ?" Tanong ni Pilate sa mga tao. "Ipako siya sa krus," sagot nilang lahat. Verse 23. "Bakit? Ano bang krimen ang ginawa niya?" Tanong ni Pilate. Pero lalong lumakas ang sigaw ng mga tao, "Ipako siya sa krus." Verse 24. Nung makita ni Pilate na wala na siyang magagawa at mukhang magkakagulo pa, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi niya, "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Pananagutan niyo to." Verse 25. Sumagot ang mga tao, "Pananagutan namin at ng mga anak namin ang dugo niya."
Kaya pinalaya ni Pilate si Barabbas at pinagkahagupit si Jesus. Tapos binigay niya si Jesus sa kanila para ipako sa krus. Pinagtripan ng mga sundalo si Jesus. Verse 27, dinala ng mga sundalo si Jesus sa palasyo ng governor at pinaligiran siya ng isang batalyon ng mga sundalo. Verse 28, hinubaran nila si Jesus at sinuotan ng pulang robe. Verse 29, tapos gumawa ang mga sundalo ng korona na gawa sa matinik na sanga. Pinatong nila ito sa ulo niya. Tapos, kumuha sila ng stick at nilagay nila sa kanang kamay niya. Lumuhod sila sa harapan niya at pinagtripan siya. Mabuhay ang hari ng mga Diyos, sabi nila. Verse 30, dinuraan nila si Jesus. Kinuha ang stick at hinampas ito sa ulo niya. Verse 31, matapos siyang pagtripan, hinubad nila ang robe, saka sinuot sa kanya yung dati niyang damit. Tapos, inilabas nila si Jesus para ipako sa krus. Pinako sa krus si Jesus. Verse 32, paglabas ng syudad, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cyrene. Pinilit nilang ipapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Verse 33, nakarating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin lugar ng mga bungo. Verse 34, binigyan nila si Jesus ng mapait na alak na hinaluan ng apdo. Nung matikman yun ni Jesus, hindi niya yun ininom. Verse 35, pagkatapos ipako ng mga sundalo si Jesus sa krus, pinaghatian nila ang damit niya at nagpustahan sila kung kanino mapupunta ang iba't ibang parte nito. Verse 36, tapos naupo sila at binantayan siya. Verse 37, nilagay nila sa taas ng ulo ni Jesus ang bintang laban sa kanya. Ito si Jesus na hari ng mga Diyos. Tapos may dalawang magnanakaw na pinako din sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa ni Jesus. Verse 39, iniinsulto siya ng mga dumadaan. Pailing-iling nilang sinasabi kay Jesus. Verse 40, ha? Sabi mo, gigibain mo ang temple at itatayo mo ulit sa loob ng 3 araw. Bakit di mo iligtas ang sarili mo ngayon kung ikaw nga ang anak ng Diyos? Bumaba ka dyan sa krus. Verse 41, ininsulto din siya ng mga chief priest, mga teachers ng law at mga leaders. Verse 42, niligtas niya ang ibang tao pero hindi niya mailigtas ang sarili niya. Di ba hari siya ng Israel? Kung makakababa siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Verse 43, umaasa siyang ililigtas siya ng Diyos at sinasabi pa niyang siya ang anak ng Diyos. Sige, tingnan natin ngayon kung gusto siyang iligtas ng Diyos. Verse 44, ininsulto din siya kahit ng mga magnanakaw na kasama niyang nakapako. Ang pagkamatay ni Jesus. Verse 45, mula 12 ng tanghali hanggang 3 p.m., nagdilim ang buong lupain. Verse 46, bago mag 3 p.m., sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lema sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Verse 47, narinig siya ng ilang mga taong nakatayo doon at sinabi nila, tinatawag niya si Elijah. Verse 48, tumakbo agad ang isa sa kanila at kumuha ng sponge. Binasa ito ng mumurahing alak at nilagay sa dulo ng stick at pinasipsip kay Jesus. Verse 49, pero sinabi ng ilan, teka lang, tingnan natin kung darating si Elijah para iligtas siya. Verse 50, sumigaw uli si Jesus, saka siya nalagutan ng hininga. Verse 51, biglang napunit ang kortina ng temple mula taas hanggang baba. Lumindol at nabiyak ang mga bato. Verse 52, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming tagasunod ng Diyos. At muling nabuhay ang maraming tagasunod ng Diyos. Verse 53, lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, pumasok sila sa Holy City at nagpakita sa maraming tao. Verse 54,
Nung naramdaman ng officer ng Roman army at ng mga sundalong nagbabantay kay Jesus ang lindol, nakita nila ang lahat ng nangyari. Natakot sila, sinabi nila, "Siya nga talaga ang anak ng Diyos." Verse 55. Nandun din ang maraming babaeng nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Sinundan at sinuportahan nila si Jesus simula nung nasa Galilee pa siya. Kabilang sa kanila si Mary Magdalene, Mary na nanay ni James at Joseph, at ang misis ni Zebedee. Ang paglilibing kay Jesus. Verse 57. Nung gabi, dumating si Joseph, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod ni Jesus. Verse 58. Pumunta siya kay Pilate at hiningi ang katawan ni Jesus. Kaya inutos ni Pilate na ibigay nga sa kanya ito. Verse 59. Nang makuha ni Joseph ang katawan, binalutan niya to ng bago at malinis na telang linen. Verse 60. Nilagay niya ang katawan sa isang libingan na pag-aari niya na pinauka niya sa bato. Hindi pa yun nagagamit. Tapos, iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan at saka umalis. Verse 61, nandun sina Mary Magdalene at ang isa pang Mary na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang mga bantay sa libingan. Verse 62, kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilate ang mga chief priest at mga Pharisees. Verse 63, sinabi nila, "Sir, naalala po namin, sinabi ng mapagpanggap na yon nung nabubuhay pa siya. Mabubuhay ako uli pagkatapos ng 3 araw. Verse 64, kaya mag-utos po kayo na bantayang mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw, para hindi manakaw ng mga disciples niya yung katawan niya. At ipagsabi sa mga tao na nabuhay siyang muli. Pag nangyari to, mas malala pang panlulokong ito kaysa doon sa nauna." Verse 65, sinabi sa kanila ni Pilate, "Sige, kumuha kayo ng mga sundalo at pabantayan niyong mabuti yung libingan." Verse 66, kaya pumunta nga sila doon at siniguradong hindi mabubuksan ang libingan. Tinatakan ang batong pangharang at pinabantayan ito sa mga sundalo.